Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi at magandang umaga. Here in the United States, good morning to all U.S. Filipino watching me, all nurses, most especially U.S. nurses working here and physical therapists. And at the same time, all overseas Filipino workers in the Middle East, in Taiwan, most especially there in Taiwan, as well as there in Singapore, where the Asian meet is currently ongoing with the President of the Philippines as members and participant in the Asian Forum there in Singapore. At happy birthday, Mr. President Bongbong Marcos Jr. And guys, if you haven't subscribed, Dabarkads, good morning, good evening, okay? Dabarkads, good evening to all, especially there in the Philippines. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. Give me a big likes and mag-comment po tayo, Tagalog or English, okay? Ito po yung lingkod, Freddy, here in America. Now, ang aking topic for today is, ito na po. Ito po ay talagang tumitindi ang issue kay Meme Vice. Okay, Meme Vice. Okay, yan ang bagong pangalan ni Vice. Ito ay tungkol sa issue pa rin ng indecent exposure. Ayan, indecent exposure sa harap ng mga bata. Sa harap ng mga bata. Okay? Ito po ay sarili kong opinion at tingnan nyo kung ito ay karapat-dapat sa inyong panlasa. Opinion. Okay. Ito ang issue. Si Vice ay patuloy na nagmamatigas. Hindi siya gumagawa ng public apology. Ito ngayon ang nangyayari. Nag-file na ng case ang isang organisasyon ng mga lawyers diyan sa Pilipinas. Indecent exposure nga, yun, indecent acts. Okay? At may pangalawa pa, child abuse. Halos parehas lang yan kasi nangyari yan ay sa batang segment ng Showtime. Kasi nag-ugat siya matagal na. And this is the second time. Again, this is the second time na commit ni Vice ang panlalait, pagbibigay ng masamang ehemplo sa mga bata. Dahil siya napikon, gumaganti pa rin siya. Imbis na magpakumbaba, ay tuloy-tuloy pa rin, kaya lumalala ang problema. Kaya may kaso sa MTRCB, pati si chairperson Lala Soto ay kanyang pinatututsdadahan. Okay, ang hirap sabihin, ano? At nung una ay pati si Jessica So ay kinalaban niya noon. Buti hindi siya dinimanda ng libelous. Yan Tsaka mahilig siya mocking. Iniinsulta niya yung mga ibang tao. Ginagamit niya itong pang-comedy. Yan ang napansin ko sa kanya. Talaga gusto niya nag-aral ng political science. Hindi siya nakatuntong ng political science kasi hanggang second year lang siya sa FEU. At hindi siya nag-graduate. Hindi siya nag-graduate, hanggang second year nga lang. Yan makikita nyo, dahil taga-Tondo, yan ang ugali. Karamihan sa Tondo, pero nagbabago, no? Tulad ko, nagbabago ko. Pag medyo nagkaedad ka na, nagbabago. Lalo na kung napunta ka sa ibang lugar. Kasi kung sa Tondo talaga, kailangan talaga niya ng proper education. Ang education talaga ang kailangan niya sa Tondo. Importante yan, lalo sa mga kabataan, para hindi maging katulad ni Vice Ganda. Yan o. Alam ba nyo bakit ba ang libel? Ang libel are false, malicious, published publicly, written or printed.
Yan o ang libel. Usually, ginagamit natin yan sa oral defamation. Pero yung oral defamation, mahirap i-prove yan. Yan. Yan o. At yan ang ginagamit niya kadalasan sa social media. Pwede siya ma-libel dyan, ano? May libel. Sa paninira niya sa ibang tao na walang basihan, na hindi niya pwedeng i-prove. Yan o ang katunayan niya. So, antabayanan natin kung anong susunod ng mga kabanata dahil si Senator Juan Ponce Enrile, legal advisor ng Malacanang, ay nagsalita na hindi karapat-dapat ang ginawa ni Vice Ganda. Yan o. At maski si Attorney Panelo, ganun din po. At meron pang group of lawyers, Christian lawyers, na nagsampa na ng demanda. Ito, marami. At yung isa ay child abuse. Kasi child abuse yun yung ginawa niya eh. Sa harapan ng mga bata, child abuse. Okay, anyway, yan eh, sa aking opinion, ito mapapatunayan lang sa pamamagitan ng korte. At ito ay nakasampa na sa korte, kung sakasakali. Opinion ko rin. Yan. Kaya pwede kayo maglagay. Basta ilalagay nyo lang opinion para hindi kayo na magka-problema legally. Okay? At sana ay ang management ng ABS-CBN at ang GMA7 ay dapat hindi na kinukonsinti. Meron silang mga legal department. And before they support a certain issue, they should consult the legal department. Di ba? GMA7, meron kayong legal department. ABS-CBN, meron kayong legal department. Okay? Hindi lang yung income ay importante. Moral ay importante. Okay? Hanggang sa muli, this is your host, Freddy Filipino sa America Vlog. In God we trust, never hold your peace.